Igsoon, unta magkakuha tag leksyon ini kay daghan ang ako nahibaluan. Nga sa atong iglesia, dili sila mo disiplina kay mahadlok ang mawadag membro. Dili sila mo disiplina kay mato pila gugma man. Mga kaigsonan, gikinahanglan gyud nga mo implementar ta og disiplina. Labi na og nakahimo ng kaulawan ang gibuhat sa publiko. Busang uban mag-implementar sa pagdisiplina apan walay gugma ug walay pagpasaylo. Ang ilang disiplina likaya nila. Sayop na mga kaigsonan. Kina mga leader sa iglesia, kung naa sila'y pagdisiplinahon, ilang agakon sa gihapon, pasabton nga kini among gibuhat tungod alang sa kadungganan sa iglesia. Wala kami magdisiplina kanimo tungod kay wa mi mahigugma kanimo. Nagdisiplina mi kanimo tungod kay nahigugma mi nimo nga di ka mahinayak sa pagpakasala. Busa mga kaigsuunan, gipahinumduman ni Pablo nga ang pagdisiplina sa membro kinahanglan may gugma. Ang pagsilot dining membro dili kay ikaw gisalikway. Apan aron ikaw magkasabot nga imong gibuhat dili maayo. Balik ta siyang biyahe. Dito sa Troas mga kaigsunan. Dako ang kalapusan sa buhat ni Pablo. Nagulatulat siya ni Titus aron magkita sila. Kay maminaw siya kung unsang epekto sa sulat na iyang ipadala. Paruwagi sila magkakita dito sa Troas mga kaigsunan. Si Pablo mga kaigsunan dili magkapuyo og dugay sa mga dapit. Bisan pa man may paginhanglan kaniya. Tungod kay dunay dakong kabalaka gyud niya sa iglesia sa Corinto. Busa na gyud siya dito sa iyang sinulat sa mga taga-Corinto. May tungod siyang kasinatian eksperyensya sa Troas matud pa niya. Wala ako'y kalinaw tungod kay wala nako ikahibalag si Titus dito sa Troas. Dahil mga kaigsunan, mitabok si Pablo ngadto sa Macedonia ug dito sila nagkita ni Titus. Sa katapusan, nagkakita rin sila ni Titus dito sa Macedonia. Og nangutanan siya unsay resulta sa sulat nga akong gipadala. Nalipay siya tungod kay nakatabang ang iyang surat. Daghan ang mga naghinulsol sa iyang sulat. Kaya dito sulat ninyo siya, dili ba yun ingon nga ako nagtiaw-tiaw ni akong buhat. I'm honest. Matinudanon ako sa pag-alagad alang kaninyo. Apa nagpasidaan siya nga unta maglikay kamo sa mga mini nga mga leaders. Kang ilang kaugalingon mo gitanaw nila. Apan diha sa mga tinudanon nga mga leaders nga nagtudlo sa mga balita sa pagigugma kay Jesus sa tibok nilang kasing-kasing. Sigson, matuta sinulat Illinois. Mga tao kinsa na kaagi og mga kasakit. Kinahanglan nga sila magdala og paglaom ngadto sa ubang tao nga nausab sa mga kasakit. Buti pasabot ni Ellen G. White, kita nga nakaagi kasakit o kita naka-overcome, epektibo nga kita mutambag sa mga tao nga napoy mga problema sa ilang kinabuhi kay da nakagikan mata dito. Kay may kinabuhi sa mga tao nga muuswag ang ilang espiritual kung sila magkaagi sa mga kasakitan ng mga kasinatian. Kini nga mga tao dili mohunong sa pagsalig sa atong Ginoo sa panahon nga naa sila sa mga kalistanan. Katong nakaagi bitaw dahil nakalatas sa mga pagsulay, mga kalisdanan, ang mga kaigsuunan, di sila moundang sa pagsalig sa atong Diyos. Hugot ang ilang pagunit sa gugma ni Jesus.
kay proteksyon sa Ginoo na kanila. Mao ni ang ilhanan ng Dios na igugma kanila ug nag-amuma kanila. Si Pablo nasayod nga kinahanglan ang nakalapas sa estandarte sa iglesia i-disiplina. Apas Pablo wala mawad-is pagpugong siyang kaugalingon. Iyang gisaysa ang katarungan sa iyang mga desisyon. Nagbuhat siya sa hilabihan nga sakripisyo aron ang iglesia magkasabot kaniya ingon na higala nga wala siya walay pagtagad alang kanila. Gibuhat ni Apostol Pablo ang iglesia nga masabtan niya nga siya nasakitan tungod sa kalapasan nga gibuhat sa mga kaigsunan. So nagtabang si Pablo kanila nga amumahon ang mga kaigsunan na nangaluya. Ellen G. White, HD Bible Commentary, Volume 6, page 1094. Karon igsoon mo ato na taog synopsis sa atong lison. Ang sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, tubag sa mga kaigsunan na may question na si Pablo wala mahigugma sa iyang ministry. Iyan ang ipasabot. Ang iyang kabalaka sa mga taga-Korinto, iyag yung gihulagwa niya siyang mga sinulat. Mga kaigsuonan, kini mo ay atong makuha nga leksyon. Ang mga maayo nga mga leaders, paminaw mo, ang mga maayo nga mga leaders na ay gihapoy mga tao nga di makaangay kanimo. O kunya bisag unsa nimo kamayo, ang imong integridad maayo na ay mga tao nga mo-question sa imong integridad. Sama sa nitabo sa mga taga-Korinto. Gi-question ang integridad ni Apostol Pablo. Walay maayo nga leader, igsoon, matud pa nila dili maayo nga leader si Pablo kay nausab-usab ang mga plano. Ilhana na ba yun nga wa na magtagad si Pablo? Kung ikaw nahigugma sa iglesia, dili buti pasabot nga imong pasagdahan mga kaigsunan bisag naglapas na sa estandarte. Mao ni ang gusto na kapasantop kanyo. Kay dagang di mo disiplina kay matur pa pastor ug disiplina magaman nila mabilin. Kaya inyo magong pagdisiplina, total punishment. Walay recovery. Hinumdumi igsoon na kung kita na igugma sa mga katawan sa Diyos sa iglesia, dili mo ti pasabot nga pasagdan na nato nagbuhat silang kaulawan. No, di na maumang kayso. Ipasantop ni Apostol Pablo sa unahan sa mga taga-Korinto nga kinahanglan ng sala at ubangong gyud. Pinagi sa gugma o pagpasaylo. Sa walay pagpili kung dungganon ba na, ultimo ba na, o kisa nga tao. Wala. Kaya naitapos Korinto, pag nakas power, nakas katungdanan, nakas kwarta, nakas influensya, magpadaga na sila o disiplina. Mga kaigsunay sa Apostol Pablo, bisag kinsa ang nakasala at ubangong gyud sa insakto nga pamaagi. Ug unya ang disiplina nga nagakaigo ato gyud impos. Mulakbit ko gamay kay nagpost ko sa akong Facebook. Gi-copy-paste nako ang 14 ka mga punto ngano nga membro sa iglesia madisiplina kung iyang ma-violate kining 14 nga gisgutan. May nagraki nung gamay rapod. Pastor, dili ni angay nga buhaton niya. Ang tuyo nako di amaw, gi-copy-paste nako ang katarungan nganong nga kini madisiplina 1 to 14 kung mabuhat na nila sila madisiplina. Balumong gano,
Kay usapod nga problema na to mo. Bisag wala sa church manual, ang nabuhat sa tao, atong silutan. Igsoon, kung siya nasulat sa church manual, tanahon. Kung ay ang gibuhat na kalapas ba? Na ay ang binuhatan nga, wata makaangay, pero pag tanaw to sa church manual, manggidili. Unya nga nung ato mangyong disiplinahon. Simple lang. May usa na to ka membro nga babae, nag-decide yun nga magminyo siya, unya ang iyang nabana, dili atong kaubanan sa pagtuo. Siyempre, di man magkasal sa ato. Karon kay ang simbahan sa lalaki, mukasal man. Bisan, kaubanan to sa iglesia ang babae. Dito gikasal sa simbahan sa iyang pamanhunon. Unya ang iyang mga barkada, nitabang pagdekorate. Paminaw mo ha? Nitabang og dekorate. O katong tanan nga nitabang sa nagdekorate, gidisiplina sa atong iglesia. Ang akong pangutana, sa 14 ka mga violation nga gisgutan sa church manual, wala magyong taon dito nag-ingon nga ang magdekorate sa simbahan nga dili ato para sa kasal, madisiplina. Igsoon, ayaw mo pagdisiplina kung wala gidili. Kaya ngayon sa Apostol Pablo, diin walay kasuguan, walay paglapas. Di ba? So muna, mga kaigsoon. So alang sa uban, ang sulat ni Apostol Pablo sa pagdisiplina, bugatra, sakitra, apa dunay midawat. Okay na, insakto na. Pagbalita ni Apostol Pablo, mahitungod nga dunay kausaban sa Korinto, tungod sa sulat ni Apostol Pablo, hilabang nga kalipay ni Apostol Pablo. Kung balikon igsoon, pagpasantop kanyo, kamo nga mga leaders, bisag unsa ninyo kamaayo pagdumala sa atong iglesia. Tingali opisyalis kamo sa atong komunidad sa barangay, na ay mga tao nga di gyud ganahan kaninyo. Based on sa ninyo. Sawayon mo kutob sa mahimo. Mayo mo katuyan, isyuhan kag di mo. Bisag ng malampuso ng imong mga plano na ay mga tao nga di malipay, isyuhan kag gihapon. Karon, na ako'y hatag kaninyo sa pagtapos. Ako rin kita ito lang, the parable of the dog and full moon. Ang sambingay sa ero o ang takdol nga bulan. Paminaw niya makuha ninyo ang lesson ani. May usa ka huwis. Dahil doon ay abogado nga grabe manginsulto. Hasta ang huwis iyang insultuhon. Murag ipakita kay sa abogado nga mas bright siya kaysa huwis. Apan ang huwis iksunwa lang yun, sagdalan niya. Ang nag-agrabyar ang clerk of court. Ang clerk of court mo ni agrabyar. O may ato siya sa opisina sa judge. Ingon na judge. Kada ba nga abogado dugay kong paniid? May ganin ay mo tindog, hasta ikaw atakihon ka. Sakit yung sinutihan. Nga nun di ba na nimo ipakontempt? Ha? Pwede man na nimo ipakontempt imong sintensyahan o pila ka semana, pila ka adlaw mapriso. Kaya kanang iyang pagpanamastamas, dapat makontempt pa na siya. Paminaw ang seto bag si judge. Paminaw ha? Ikaw na judge, sa balay na ako iro. Palanggan ako ng iro. Pero na batasan ng akong iro nga kada full moon, iyag yung usigon ang iro. Hangtod na magkabuntag, ug di matabunan og panganod ang mong full moon, di ginamundang. Sige yung tahol, sige usigon niya ang bulan. Dahil nihunong nga judge.
Ingon ang clerk of court, Judge, akong pangutanan nimo nganong dili i-contempt kanang maong abogado nga arang gyud ka insultador. Nganong imong ko istorya nimong iro nga muusig og full moon? Ingon niya, wa din mo na sabti sa judge, wala. Pabinawa, ang sa ingon sa judge. Sa diha nga ang akong iro, giusig ang bulan, mangutanan ko nimo. Napalong ba ang kahayag sa bulan? Ingon ang clerk of court, wala. Sa diha nga akong iro, siging usig sa full moon, mangutanan ko nimo, natagak ba ang bulan? Siya wala. Ingon niya, ingon na. Bisag unsaong kanimog atake, kung naka sa husto, naka sa katarungan, ang imong pagkatao dili mamantsahan. Usigon ka sa ero, di matagak ang imong integridad. Sawayon ka sa tao, para mas tamasan kag sulti, ang imong integridad, dili mamantsahan. Igsoon, kamo nga mga leaders sama ni Pablo. Awayon man, pasipadan og sulti, pakaulawan, o guban pa, apan si Pablo, gitubag pinagi sa gugma. Kita nga mga leaders, igsoon, unta may sama kitag bulan nga ang kahayag, dili mapalong bisang pagpila kairo ang muusig sa bulan. Ang Diyos magpalain ka na to. Sa atong pagka-leaders, di ta ma-discourage. Na mo saway ka na to, na mo atake ka na to, na mo daot ka na to. Apar kung dili tinod ang ilang gibuhat, di na to angay natubayan sila. Sunod, gusto na ko pasanto nga kung adunay nakalapas nga membro sa atong iglesia, ang atong pagdisiplina is love-driven discipline. Gugma mo ay nagaghat, nagpaluyo. Ang pagdisiplina, dili pagsalikway, ang pagdisiplina ang pagpasabot na ingig buhat, hunungon na niya. Ang Diyos magpalain ka na ito, magampot. Gamana nga Diyos nga nagka sa mga langit. Tabangan mo ang tanang mga opisyalis sa iglesia. Ngauntang istandarte. Magpabilin nga istandarte. Nga kung naay makalapas, sa bugat nga paglapas, adunay disciplinary aksyon nga pagbuhaton. Dili aron pagsalikway sa mga membro nga nakasala, kung dili aron pagpasabot kaniya nga sayop ang iyang gibuhat, ugod niya, ma-restore siya sa pag-alagad. Akong giampos pinasi ang mga leader sa atong iglesia, leader sa atong mga distrito nga mga pastor. Basta naalang ta nagbuhat sa katarong, insakto ang atong ginabuhat. Kung adunay mga iro nga muusig, dili mapalong ang kahayag nga atong gidala. Dili maluya ang atong pagka-leader. Magpadayon kita. Salamat kay ako nagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.